Kabanata 2521. Si Leslie ay nasa malalim na pag-iisip pagkatapos marinig ang mga salita ni Toby. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Harvey. Hindi niya akalain na hahangaan ng kanyang ama ang isang lalaking natubos lang. Ngumiti ng walang salita si Harvey. Malinaw na may nakatagong kahulugan ang mga salita ni Toby, ngunit nagkunwari siyang hindi napansin. Pagkatapos ng lahat, ang tusong matandang Sorrow na ito ay may komplikadong pag-iisip. Masama kung si Harvey ang sumunod sa usapan at malagay sa masamang sitwasyon. Bakit hindi mo hulaan kung bakit ko inimbitahan si Mr. York dito ngayon, Leslie? Tanong ni Toby. Pinag-isipan ni Leslie ang sitwasyon. Para tanungin kung bakit niya inilagay ang pamilya natin sa ganoong sitwasyon kagabi. Humagalpak ng tawa si Toby. Ikaw ay isang inspector ng Hong Kong at Las Vegas Police Station. Yan lang ba talaga ang meron ka? Sinusubukan mo bang sabihin sa mga tagalabas na sinusuportahan mo si Mr. York? Sabi ni Leslie pagkatapos ng ilang pag-iisip. Bumantong hininga si Toby bago tumingin kay Harvey. Ang aking anak na babae ay spoiled mula pa noong siya ay maliit. Hindi niya gustong gamitin ang kanyang ulo kapag may dumating. Bakit hindi mo na lang siya turuan ng leksyon? Humigop si Harvey sa kanyang tasa at makahulugang tinitigan si Toby. Tapos, tumawa siya. Malinaw na may mga dahilan si Gobernador Clark para gawin ang lahat ng ito. Gagawa ako ng ilang mga hula, ngunit mangyaring huwag mo akong masyadong pagtawanan kung ako ay mali. Una sa lahat, ipinapahayag mo sa publiko na ikaw ay legal at walang kinikilingan, handang itaguyod ang batas sa anumang halaga. Kapag nakakakita ka ng taong nasasangkot sa isang sitwasyon pagkatapos ng ganoong malaking insidente, sinasabi na naninindigan ka sa itaas ng batas at katarungan. Ang isang simpleng pagkain na ito ay magagawang patahimikin ang ugong sa labas ng mundo. Ligtas na sabihin na ang pagkain mong ito ay dapat na napakahalaga. Sumulyap si Toby, halatang humanga kay Harvey. Naturally, maraming tao ang hindi nakaintindi sa kanyang intensyon bukod kay Harvey. Ito ay tiyak na hindi isang pagkakataon. Pangalawa, kumakalat ang mga tsismis sa labas tungkol sa Yorks ng Hong Kong at sa Braywood Gang na patuloy na naglalagay ng presyon kay Gobernador Clark. Sa kasalukuyan, lahat ay nanunood ng palabas. Kung mayroong anumang senyales ng pagbagsak mo mula sa iyong posisyon, ang mga taong ito ay siguradong makakahanap ng paraan para itumba ka. Sa makatuwid, ginagamit mo ang pagkaing ito upang ipaalam sa lahat na hindi lamang ikaw ay nasa posisyon pa, ngunit mananatili ka rin dito sa napakatagal na panahon. Sa wakas, naghahanap ka ng mga kakampi. Kung tutuusin, hindi lang ako nakipag-deal sa Dragon Palace branch pagkarating ko sa Hong Kong at Las Vegas, pero ilang beses ko ring pinilit ang kamay ni Vince. Kaya gusto mong makita kung hanggang saan na ang narating ko, at kung karapat-dapat ba akong sumama sa iyo. Medyo nagulat si Leslie matapos marinig ang paliwanag ni Harvey. Hindi niya akalain na ganoon na lamang ang pressure ng kanyang ama kagabi hanggang sa puntong kailangan niya ng tagalabas para ipaliwanag ang sitwasyon. Kasabay nito, lubos siyang nagulat sa katalinuhan at pananaw ni Harvey upang mahanap ang napakaraming kahulugan sa likod ng imbitasyon. Tumingin si Toby kay Harvey, kitang-kita ang interes nito. Ang unang dalawang dahilan ay talagang ang intensyon kong imbitahan ka, ngunit hindi ko naisip ang pangatlo. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol doon, Harvey? Hindi sinasadya, nagsimulang tukuyin ni Toby si Harvey sa ibang paraan. Natural, nagbago ang paraan ng pagtingin niya kay Harvey. Sa mata ni Toby, patas si Harvey. Hindi maaaring magkaroon ng dalawang hari sa iisang lupain. Ang mga York sa Hong Kong ay naging maingat noon, ngunit iba si Vince. Hindi lamang siya ang bagong God of War ng Dragon Palace at ang nangungunang elite ng nakababatang henerasyon sa Hong Kong at Las Vegas. Sa katunayan siya ay rumoured na ang susunod na head instructor ng siyam na pinakamalakas na kapangyarihan ng militar. Gayunpaman, sa iyong mga mata, si Vince ay hahabulin ka pa rin kahit na siya ay maging isang head instructor, di ba? Sa paraan ng paggawa niya ng mga bagay,
hindi niya papayagan ang sinuman na tumayo laban sa kanya sa sandaling siya ay umakyat sa kapangyarihan. Kapag nangyari iyon, kailangan mong magbitiw o sumuko dito. Ang pagpipiliang ito ay hindi perpekto para sa iyo. Sa mga sitwasyong ito, normal lang para sa iyo na makipagtulungan sa isang taong patuloy na nagdudulot ng gulo kay Vince. Humagalpak ng tawa si Toby, saka kinuha ang crab dumplings bago inilagay sa plato ni Harvey na may ngiti sa labi. Halika, Harvey, subukan ang crab dumplings ng aking asawa. Ito ay isang bihirang delicacy. Isa pa, gusto kong mag-announce. Kahit anong gawin mo, simula ngayon, buong suporta ko na ang makukuha mo. Hamalakhak si Harvey. Hindi ka ba natatakot na samantalahin ko ang mga tao at gumawa ng mga karumal-dumal na krimen, Gobernador Clark? Muling umagalpak ng tawa si Toby. Kung ganyan ka talaga, nakakulong ka pa rin sa mga rehas hanggang ngayon. Sige, ito ay sapat na. Simula ngayon, itigil mo na ang pagre-refer sa akin sa aking titulo. Kapag nandito ka, magkapatid tayo. Iwanan na natin ang pagiging disente. Si Harvey ay labis na humanga sa pagiging mapilit ni Toby. Siyempre, I will respect your wishes then, natatawa niyang sabi. Natahimik si Leslie matapos marinig ang mga salitang iyon. Bakas sa mukha niya ang pag-aalipusta. Ipinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay matapos maramdaman ang mapang-asar na tingin ni Leslie. Leslie, bakit hindi mo na ako tinatawag na tito mula ngayon? Nagdilim ang ekspresyon ni Leslie. Humagalpak ng tawa si Toby. Huwag kang mag-alala, Leslie. Maaari mo siyang tawagin sa kanyang pangalan o tawagin siyang Uncle York. Kahit ano ay maayos. Noong tanghali, lumabas si Harvey sa garden villa habang hinihimas ang kanyang tiyan. Personal siyang pinaalis ni Toby. Laking gulat ng buong pamilya matapos makita ang tanawin. Si Gobernador Clark, isang lalaking kilala sa pagiging malihim at misteryoso, ay talagang nag-aalok na ipakita ang kanyang sarili sa kanyang bisita. Ano ba talaga ang alindog ni Harvey? Ang pamilyang Clark ay hindi maiwasang mapasulyap kay Harvey, na gumagawa na ng pakana para makalapit sa kanya. Sa kanilang mga mata, ang mga taong tinitingnan ni Toby ay hindi pangkaraniwang mga tao. Pagkabalik ni Toby sa bulwagan, si Leslie, na halatang inis, dinalhan siya ng isang tasa ng kape. Naiintindihan ko kung bakit mo tinanong si Harvey dito. Pa, pero hindi ba pwedeng iba na lang ang magpadala ng mensahe? Bakit ka gumawa ng napakalaking palabas hanggang sa puntong nagpahayag ka ng suporta sa kanya? Kung malalaman ito ng Yorks ng Hong Kong, hindi sila magiging masaya sa atin. Sila talaga ang mga hari ng Hong Kong at Las Vegas. Kung lalabanan natin sila, magkakaroon tayo ng malaking problema. Napalitan ng nakakatakot na ekspresyon ang mukha ni Leslie. Hindi kasing dali nang inaakala niya na magkaroon ng pamilya ng may hawak ng titulong gobernador. Ang tanging dahilan na si Toby ay nasa pag-iisa sa lahat ng oras na ito ay dahil ang mga York ay nakaupo sa kanyang ulo. Ang ating pamilya ay maaaring patuloy na maging isang grupo ng mga duwag, ngunit dahil kagabi, ang barko ay naglalayag sa gusto natin o hindi. Naiintindihan mo ba? Humigop ng kape si Toby nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Si Harvey ay gumawa ng dalawang mga tawag sa telepono. Ang isa sa istasyon ng pulisya, at ang isa sa media press. With that, inilagay niya tayo sa mahirap na posisyon. Kung tatabi tayo sa mayayaman at sasamantalahin ang isang mabuting mamamayan na tulad niya, maniwala ka sa akin kapag sinabi kong ibababa tayo ng mga nakatataas ngayong gabi. Malalim na ekspresyon ang ipinakita ni Toby sa kanyang mukha. Ang Hong Kong at Las Vegas ay mga asset ng H-Country, ngunit sa katotohanan, lahat sila ay kanya. Sa palagay mo, kukonsintihin ba ng bansa H ang isang gobernador na naninindigan para sa mayayaman ng walang kahihiyan o moral? Naiintindihan ko iyon, nakasimangot na sagot ni Leslie. Ngunit hindi na kailangang labanan ang mga York ng Hong Kong ng ganito, tama ba? Wala nang babalikan sa mundong ito, mahinahong sagot ni Toby. Dahil nakapili na ako, magiging kaaway ako ng York sa natitirang bahagi ng aking buhay. Pagkatapos ng lahat, hindi nila ako hinayaang magbago ng isip dahil sa aking posisyon.
Gayunpaman, dahil sinusuportahan tayo ni Harvey, paano kung laruin natin ang York ng kaunti? Malalim ang iniisip ni Leslie. Tatay, naniniwala ka bang may kapangyarihan si Harvey na labanan ang mga York? Bakas sa mukha ni Leslie ang pagtataka. Siya ang prinsipe ng Southlight at pinuno ng sangay ng lungmen ng Mordo. Ang dalawang pagkakakilanlan ay napakalakas. Kayong mga kabataan ay naninirahan sa Hong Kong at Las Vegas ng napakatagal, na limitado ang pagbabalik-tanaw at iniisip ninyo na ang mga taong walang karera sa mga lugar na ito ay ganap na walang halaga. Hindi mo alam na kumpara sa Hong Kong at Las Vegas, malalim talaga ang tubig ng H-Country. Sa palagay mo ay makakaasa lang si Harvey sa pagpapakitang gilas upang makagawa ng isang malaking pangalan para sa kanyang sarili sa Buckwood at Mordo. Kung walang lakas, background, at kakayahan, walang paraan na makakarating siya ng ganito. Kahit na baliwalain mo ang kanyang mga nagawa sa bansa H, isipin ang mga bagay na ginawa niya sa loob ng ilang araw pagkatapos pumunta sa Hong Kong at Las Vegas. Dahil sa kanya, nabaligtad ang sitwasyon sa Las Vegas. Ang mga Hamilton ay hindi na mga hari. Bagamat ang pamilya Mendoza ay hindi nakipagkasundo sa pamilya Hamilton, parehong pamilya ang nakatayo sa likod ni Harvey. Nang gawin ni Harvey si Yona bilang pinuno ng sangay ng Dragon Palace, ang kanilang buong pamilya ay walang pagpipilian kundi sundin siya hanggang sa wakas. Gayun din, sa kabila ng maaaring isipin ni Fabian, nailigtas ni Harvey ang kanyang pinakamamahal na anak kagabi. Tandaan, pinahahalagahan ni Fabian ang kanyang reputasyon, hindi banggitin na iniligtas siya ni Harvey ng 2 beses ng magkasunod. Hindi naman tama na kalabanan niya si Harvey ngayon, di ba? Sa suporta ng dalawang pamilyang ito, halos nakuha ni Harvey ang kumpletong awtoridad sa Las Vegas. Matapos marinig ang lahat ng ito, sa tingin mo ba ay tao lang siya? Pinag-isipan ni Leslie ang sitwasyon bago napuno ng gulat ang mukha niya. Nakagawa si Harvey ng matibay na pundasyon sa Hong Kong at Las Vegas sa loob lamang ng ilang linggo sa kabila ng nakakasakit sa marami. Nakakatakot ang bilis. Ngayong nakatayo sa likuran niya ang pamilya Clark, sa tingin mo ba ay may pagkakataon si Harvey laban kay Vince? Ininom ni Toby ang natitirang kape niya at tumingin kay Leslie na may malalim na ekspresyon sa mukha. Nag-isip sandali si Leslie bago nagtanong, so ano ang susunod nating gagawin? Ipapahayag ba natin sa publiko na sasali tayo kay Harvey? Hindi siya makapagsalita tungkol sa kung gaano kawalang muwang ang kanyang anak, hindi maiwasan ni Toby na ibigay ang lahat para sa kanya. Sinong nagsabing magagawa natin yan? Ang ating pamilya ay may reputasyon na dapat itaguyod. Tandaan, pagkatapos kagabi, kung walang matibay na ebidensya na pinilit ni Harvey ang mga Islanders na kumilos, dapat natin siyang bigyan ng Good Citizen Award sa lalong madaling panahon. Kaya natin, isa pa, kailangan mo siyang tulungang malutas ang ilan sa kanyang mga problema habang narito siya sa Hong Kong. Hindi natin susubukan na magkaroon siya ng utang sa atin, ngunit dapat nating simulan ang pagbuo ng mga tulay ng pagkakaibigan. Hindi lubos na naiintindihan ni Leslie ang kanyang ama. So about you fully supporting him? Siyempre susuportahan natin siya ng buo. Tinapik ni Toby ang balikat ni Leslie. Pero kailangan niya muna tayong tanungin. Naiintindihan mo ba? Ipinagpatuloy niya. Ang libre ay walang ibig sabihin. Kapag siya ang higit na nangangailangan nito, ang ating tulong ay magiging napakahalaga. Ang pagbibigay sa kanya ng isang maliit na pabor ay isang paraan upang maging kaibigan siya. Pinag-isipan ni Leslie ang sitwasyon. Naiintindihan ko. I'll go make some arrangement now, tahimik niyang sabi. Hahawakan ko lahat ng maayos. Walang magkakamali na matatanggap ni Harvey ang kanyang award kahit na ano. Head, ginang, isang miyembro ng pamilya ang tumakbo sa silid sa sandaling ito. Nakasuot siya ng uniforme mula sa istasyon ng pulisya. Obviously, inspector din siya. Nagtanong sina Toby at Leslie. Huminga ng malalim ang lalaki na parang sinusubukang pakalmeyan ang sarili. Masama ito, malumanay niyang ulat. Namatay sina Otto sa Edward Hospital kaninang umaga. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Leslie.
Hindi siya namatay sa sarili niya. May pumatay sa kanya. Napalunok ng kaba ang taong iyon at nagpatuloy sa pagsasalita. Totoo yan. Hindi lang iyon, may nakita rin silang mga marka ng kutsilyo sa kanyang lalamunan. Ang kanilang unang haka-haka ay ang sitwasyon sa likod ng marka ay isang kutsilyo at naghahanap pa rin ng iba pang mga pahiwatig sa ngayon. Gayunpaman, ang isang tao, lahat ng bagay na pinagsama-sama nila sa ngayon kasama ng insidente kagabi ay nagpinta kay Harvey bilang salarin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Toby. Alam niyang kikilos ang mga York ng Hong Kong, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kabilis. Plano niyang iharap kay Harvey ang Good Citizen Award, ngunit sinubukan ng pamilyang York na kasuhan ang huli ng pagpatay. Sa paghusga mula sa pag-unawa ni Toby sa Yorks at kay Vince, tiyak na gagawin nila ang lahat kung magpasya silang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Sa madaling salita, tiyak na masisisi si Harvey sa pagkamatay ni Naoto. Kahit na tumstigo man si Toby, wala itong may dudulot na mabuti. Magkakaroon sila ng sapat na ebidensya upang patunayan ang mga akusasyon kay Harvey noon. Nasa po ni Toby ang noo bago ibinaling ang tingin kay Leslie. Puntahan mo si Vince, dahan-dahan niyang sabi. Bakit? Kumunot ang noo ni Leslie. Ipaalam sa kanya kung saan tatayo ang ating pamilya. Napabuntong hininga si Toby habang nakatitig sa South Pacific Ocean sa kabila ng Garden Villa. Ang abot tanaw ay natatakpan ng hamog. Isang bagyo ang malapit nang tumama sa Hong Kong. Ano ang matitira sa lungsod pagkatapos na lumipas ang bagyo? Bang! 3:00 ng hapon, binuksan ni Leslie ang pinto ng isang mataas na gusali ng opisina sa Victoria Harbor. Ang kanyang mahaba at payat na mga binti ay dinala siya sa lobby na may malalawak na hakbang. Tuluyan na niyang hindi pinansin ang receptionist at pumasok sa maluwag na sala sa gilid. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2525. Ito ay pribadong pag-aari ng Yorks ng Hong Kong, pati na rin ng opisina ni Vince. Bukod kay Vince, dumalo rin ang mga pambihirang tao mula sa mas batang henerasyon sa Hong Kong at Las Vegas. Sina Quinton at Matthew, 2 sa 4 na Panginoon ng Hong Kong, mga prinsipe ng Hong Kong Media Company, mga maharlika ng Island Nation kasama ang marami pang iba. Ang lahat ng mga taong ito ay gumaganap ng mga pangunahing tungkulin sa Hong Kong at Las Vegas. Ang lahat ay magkakaroon ng malaking epekto sa dalawang lungsod ng madali. Pinanangkita ni Leslie ang mga taong ito, malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Bakit ka nandito, Leslie? Napangiti si Vince matapos makita ang mabangis at malayong tingin sa mukha ni Leslie. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang sekretarya na ipadala ang dayuhang bisita sa sala. Makahulugang tumingin kay Leslie ang mga dayuhang bisita, lalo na ang mga taga-isla, bago lumabas ng opisina na may ngiti sa mga labi. Isang magandang dalaga ang tumayo habang nakatitig kay Leslie. Akala ko makapangyarihan ang pamilya mo, Leslie. Hindi mo ba kinakatawan ng batas? Sa halip na manatili sa iyong linya, bakit mo dinala ang iyong mga gamit sa teritoryo ni Young Master York? Wala ka bang manners? Dapat ay tinawagan mo muna kami bago pumasok dito. Kung matatakot mo ang aming mga bisita, masisira mo ang negosyo ni Young Master York. Kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan? Wala kang karapatang magsalita dito, Caitlin. Malamig na tinignan ni Leslie ang dalaga. Si Caitlin Parson ay anak ng pangalawang tao sa Hong Kong. Ang kanyang relasyon kay Leslie ay hindi perpekto. Natural, sasamantalahin ni Caitlin ang pagkakataon na kutsain siya. Tuluyan nang hindi pinansin ni Leslie ang pang-aasar ni Caitlin. Napilitan siyang tumingin kay Vince na kalmadong humihigop ng tsaa na may madilim na ekspresyon sa mukha. May gusto akong itanong sa iyo, Young Master Vince. Ibabalik mo ba ako sa police station? Sinabi ko na sa iyo ang lahat kagabi, nagkataon na nandoon lang ako. Bilang karagdagan, namamagitan ako sa mga salungatan para sa kaligtasan ng Hong Kong. Kahit na hindi mo ako bigyan ng Good Citizen Award, hindi mo na ako kayang siraan ngayon, hindi ba? Kung sa isa pang pagkakataon,
Puputulan na sana ni Leslie ang usapan matapos marinig ang galit na mga salita ni Vince, ngunit iba ang araw na iyon. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Young Master York, narito ako para itanong kung bakit mo pinatay sina Otto at dinadamay si Harvey para dito." Patay na sina Otto. Bakas sa mukha ni Vince ang pagkalito. Siya ay hindi peke sa lahat. Hindi ba't hiniling ko sa doktor mula sa aking pamilya na gamutin siya sa Edward Hospital kagabi? Paano siya namatay? Matagal na tinitigan ni Leslie si Vince. Ang ibig kong sabihin ay pinatay sina Otto. Walang doktor ang makakapagligtas sa patay. Bang! Ito ay katawa-tawa. Sa galit na tumayo si Vince at inihagis sa sahig ang tasa ng tsaa sa kamay. Nag-hire ako ng napakaraming doktor at nurse para iligtas sina Otto, pero namatay pa rin siya. Mas mabuting bigyan ninyo ako at ang Embassy of the Archipelago ng patas na pahayag, Miss Clark. Kung hindi, ere-report ko ito sa mga nakatataas at sisiguraduhin kong mapaparusahan ka para dito. Ang galit ni Vince ay totoong-totoo na para siyang isang mambabatas. Matagal siyang tinitigan ni Leslie bago naglakad palayo. Bago siya lumabas ng silid, tumingin siya sa likuran niya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Young Master York. Ako mismo ang tatapos nito. Hindi ko bibitawan ang tunay na salarin. Kapag nakumpleto na ang pagsisiyasat, ipapadala ko ang mga detalye ng diretsyo sa iyong pintuan. Ang kailangan mo lang gawin ay maghintay." Ang lakas ng loob niya. Lumagpas siya sa linya. May balak bang magrebelde ang pamilya niya o ano? Hindi ba niya alam kung kanino ang Hong Kong at Las Vegas? Si Caitlin ang unang nagkaroon ng nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Samantala, ang ibang mayamang naruroon ay seryosong nakatingin kay Vince. Wala silang sinabi, pero hindi ibig sabihin na wala silang alam. Alam ng lahat kung paano namatay sina Otto. Minsan ang mga taong higit na gustong mamatay ka ay ang mga taong nagpapakita ng pagnanais na iligtas ka. Pinaalis ni Vince sina Otto sa laro, ngunit sino ang maglalakas loob na magsalita tungkol sa elepante sa silid? Umupo ulit si Vince na may halong awa. Pinatay ni Harvey sina Otto kagabi. Kaming mga tao mula sa Hong Kong ay hindi maaaring sugpuin ang sitwasyon, at hindi rin namin magagawa ang isang bagay na ganoon. Pagkatapos ng lahat, ang Shin Cageway at ang Briuudgang ay sangkot sa bagay na ito. Kailangang mayroong isang uri ng pahayag sa pagkamatay ni na Otto. Ano ang iyong pag-unlad, Ellis? Si Ellis Parson ay isa sa 4 na masters ng Hong Kong, at siya rin ang nakatatandang pinsan ni Caitlin. Ang ama ni Caitlin ay pangalawang tao sa Hong Kong. Mula dito, medyo malinaw ang katayuan ng pamilya Parson. Ngunit anuman ang katayuan, hindi ito mahalaga sa puntong ito. Tumayo si Ellis na may ngiti sa labi. "Huwag kang mag-alala, Young Master York. Nakipag-ugnayan kami sa Shin Cageway sa pamamagitan ng aking mga koneksyon sa pamilya. Narinig ko na ang elder ng Shin Cageway, si Maki Tekei, ay darating dito sa gabi kasama ang kanyang anak na lalaki at anak na babae, sina Makoto at Rumiko Tekei. Tiyak na hahanapin nila ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay, na sina Otto." Isang mapanlinlang na hininga ang pinakawalan ni Vince. "Humph! Ito ay hindi makatarungan. Hindi man lang ipapatupad ng gobyerno ang batas ngayon. Tayong mga mamamayan ay dapat umasa sa ating sarili. Talagang banigaw namin ang aming mga kaibigan mula sa island country. Tanggapin ang aming mahalagang bisita sa aking lugar, Ellis. Ibigay sa kanila ang anumang hilingin nila. Siyempre, siguraduhing malinis ka. Huwag mag-iwan ng anumang bakas." Pinikit ni Ellis ang kanyang mga mata bilang tugon. Siyempre, Young Master York. Ang mga Parson ay nabuhay mula sa transportasyon ng tubig. Kahit na may mga bagay na tumulo, walang anumang bakas na hahantong pabalik sa atin. Bahagyang tumango si Vince bago tumayo at tumingin kay Quinton. "Sigurado ka bang si Harvey ang pumatay kay Young Master na Otto Tekei?" Napangiti si Quinton. "Siyempre, ang surveillance camera ay may footage ni Harvey sa ospital ng madaling araw. Ang espada na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen ay may kalahati rin ng kanyang mga fingerprint. Gayunpaman, hindi ito matibay na ebidensya. Hindi siya makukulong dahil dito,
ngunit sapat na para ipakita sa mga taga-isla kung sino ang kanilang target sa paghihiganti. You can't say that, mahinang sagot ni Vince. Ang ebidensya ay palaging magiging ebidensya. Hindi mahalaga kung sila ay totoo o hindi sa atin. Ang kailangan lang nating gawin ay ipaalam sa ating mahalagang bisita ang tungkol sa insidente. Kung ano ang gagawin nila, nasa kanila na iyon. Oh, by the way, tumingin si Vince kay Matthew. Wala ka bang ilang magaling na abogado na nagtatrabaho para sa iyong pamilya? Ipunan sila at tiyakin na makakalabas si Carol ng mabilis hanggat maaari. Hindi angkop para sa mga bisita na dumating ng walang hospitality ngayon ni Lady Parker, hindi ba? Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Matthew. Siyempre, huminga siya ng malalim. Kaming mga tao dito ay kumakatawan sa mga dignitaryo ng Hong Kong at Las Vegas, at katarungan. Kapag hindi tayo binibigyan ng hustisya ng gobyerno, dapat nating subukang itaguyod ang reputasyon at katayuan ng ating lugar, di ba? Mga ngiti ang sumilay sa mukha ng lahat. Tumango si Caitlin na may malaking ngiti sa labi. Ang mundo ay payapa dahil sa kay Young Master York. Habang tinatalakay ni Vince ang sitwasyon sa Hong Kong, dumating si Harvey sa Edward Hospital. Kalahating oras ang nakalipas, nakatanggap siya ng balita mula kay Leslie na namatay sina Otto kaninang umaga. May sugat sa kanyang lalamunan dulot ng espada. Sinasabing ang kalahati ng kanyang mga fingerprint ay nasa sandata ng pagpatay. Si Harvey ay ganap na hindi nakaimik matapos marinig ang tungkol sa tahasang mga akusasyon at framing. Kaya naman agad siyang pumunta sa Edward Hospital matapos marinig ang balita. Gusto niyang makita kung ano ba talaga ang nangyayari doon. Ang ospital ay abala sa mga tao. Hinalughog ni Harvey ang morgue ayon sa impormasyong ibinigay sa kanya ni Leslie. Hindi mapigilan ni Harvey na sumimangot nang bumagsak siya sa sahig. Isang bahagyang lamig ang mararamdaman sa lahat ng dako. Ito ay isang kakilakilabot na pakiramdam. Ang mga bulwagan ay medyo madilim ang ilaw. Wala ni isang kaluluwa na makikita dito. Tanging ang mga yapot ni Harvey ang maririnig sa paligid ng lugar. Oo, oo, oo. Casual na nag-text si Harvey habang pasulong. Dumating siya sa morgue na matatagpuan sa dulo ng bulwagan. Mayroong dalawang inspector mula sa Hong Kong Police Station na nakatayo sa pintuan. Kilala nila kung sino si Harvey, kaya tumango muna sila bago pinapasok si Harvey. Inayos ni Leslie ang kanyang buhok habang nakasuot ng puting medical glove sa loob ng morgue, na nagpapakita ng kanyang slim neckline. Habang papalapit si Harvey, maingat niyang sinusuri ang sugat sa lalamunan ni Otto. Dahil nasa katawan ni Otto ang buong atensyon niya, hindi niya napansin na marami na pala itong balat sa dibdib. Kinalma ni Harvey ang sarili bago nagpatuloy. Leslie, bakit ka gumagawa ng coroner work para sa kanila? Ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nila? Napatigil si Leslie sa ginagawa at sinulyapan si Harvey. Ang kanyang simpleng tingin ay napuno ng lahat ng alindog sa mundo. Inilabas na ang autopsy report. Nakolekta na namin ang lahat ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen, sagot niya. Lahat ay tumuturo sa isang tao, ikaw. Nagkibit balikat si Harvey. Pero walang oras para umatake ako. Nanatili ako sa Kowloon City Police Station kagabi. Maaaring kumpirmahin ito ng mga surveillance camera. Nasa Clark Family Garden Villa ako kaninang umaga. Maaari ka ring magpatotoo tungkol dyan. Dahil wala akong oras para gumawa ng anuman, hindi magiging sapat ang ebidensya para singilin ako para sa anumang bagay, tama ba? Lumapit si Harvey at tiningnan ang maputlang mukha ni Otto, na nagpapakita pa rin ng bakas ng pagkabigla at pagkalito. Naisip niya na si Otto ay ganap na hindi handa para sa sinuman na gawin ito sa kanya. Minasahe ni Leslie ang naninigas niyang balikat. Mukhang naintindihan niya ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Harvey. Sa katotohanan, hindi mahalaga kung sino ang gumawa nito, tahimik niyang sabi. Maaaring may gumawa ng buong bagay. Sa ebidensya lamang, hindi ka namin madadala para sa pagtatanong, ngunit kahit na ang ebidensya ay walang silbi, ito ay matibay na ebidensya para sa mga taga-isla.
At saka, ikaw ang pumatay kay Ryuichi. Hindi ka maaaring kasuhan ng pulis dito sa iba't ibang dahilan, ngunit para sa kanila, ito ay isang mabigat na kasalanan. Hamalakhak si Harvey. Ano? Ibig mong sabihin hahabulin ako ng mga taga-isla sa buong bansa sa ebidensyang tulad nito? Padadalhan ba nila ako ng warrant of arrest o ano? Mas maganda kung ganoon na lang. Nag-aalala ako. Nanghina ang boses ni Leslie nang marinig niya ang malakas na mga tunog ng high heels sa hall sa labas. Nais ng dalawang inspector na pigilan ang bagong dating, ngunit atubiling pinapasok nila ito pagkatapos makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Lumingon sina Harvey at Leslie upang makita ang isang forensic scientist na nakasuot ng mahabang puting Amerikana. Hindi makita ang kanyang mukha dahil sa nakatakip na face mask, ngunit ang kanyang payat na mga mata ay tila bahagyang singkit. Anong nangyayari dito? Sabi nung babae tapos sumulyap kay Leslie. Di ba sabi ko sa'yo? Huwag papasukin dito ang sinuman maliban sa istasyon ng pulis. Sino ang mananagot kung ang isang tagalabas ay gumawa ng malaking gulo habang sinisiyasat ang lugar na ito, o kung may nagtangkang sirain ito ang bangkay dito? Kaibigan ko si Mr. York, Doktor. Mangyaring gumawa ng exception para sa kanya. Gumawa ng exception. Hindi ko magagawa ang isang bagay na iyon. Malamig na nanunuya ang forensic scientist. Nang makita ang badge sa dibdib ni Leslie, bahagyang nanlamig siya. Kaya ikaw si Miss Clark. Ngunit kahit na, hindi mo maaaring simulan ang paglabag sa mga patakaran dito. Okay lang kung gusto mong papasukin si Mr. York dito, pero kailangan muna niyang magparehistro. Bahagyang ipinikit ni Harvey ang kanyang mga mata bago ngumiti ng matamis sa forensic scientist. Hindi mahalaga. Kung gayon, pupunta ako dyan ngayon. Saan ko mahahanap ang registration room? Lumabas ng pinto ang forensic scientist at itinuro si Harvey sa opisina ng registrar. Nandoon, may karatula sa labas. Isang doktor na nagngangalang Sean Sorrell ang namamahala sa pagpaparehistro. Hanapin mo na lang siya. Salamat sa iyo, Doktor. Tumango si Harvey bago tinungo ang bakanteng pasilyo. Matapos panuulin si Harvey na umalis, ibinaling ng forensic scientist ang tingin sa dalawang inspector. Aray! Ang forensic scientist ay tumahimik na sumigaw na parang tinusok ang kanyang daliri bago yumuko para tingnan ang kanyang mga paa. Hindi maiwasan ng mga inspector na titigan ang kanyang maselan na bukong-bukong. Swoosh! Nang tumingala ang mga inspector, agad na lumabas ang mga buga ng puting usok mula sa kanyang manggas. Agad na bumagsak sa lupa ang mga inspector na naparalisa. Bahagyang natigilan si Leslie na akmang titingin sa katawan bago tumalikod. Agad namang sumeryoso ang ekspresyon niya nang makita ang nakita. Sino ka? Hindi ko akalain na nagkita na tayo. Hindi dapat magkaroon ng anumang sama ng loob sa pagitan natin. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nagpadala sa iyo dito? Likas na inabot ni Leslie ang baril sa kanyang baywang, ngunit hindi niya ito mailabas sa oras dahil sa kanyang kagamitang pangproteksyon. Nanliit ang mga mata, nilock ng forensic scientist ang pinto na may ngiti sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, Miss Clark. Anak ka ni Gobernador Clark, kaya hindi kita sasaktan. Pagkatapos ng lahat, ako ay nasa malalim na problema kung ikaw ay namatay. Gusto ko lang na makipagtulungan ka at maging bargaining chip ko. Kung sisisihin mo ang sinuman, sisihin mo si Harvey sa pagpatay sa mahal kong kapatid. Ikaw ay kanyang kapatid na babae. Bahagyang natigilan si Leslie, saka tumitig sa katawan na nasa harapan niya. Kapatid ka ba ni Naoto? Hamalakhak ang forensic scientist na may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Tama iyan. Ako si Rumiko Takei. Ako ang nagpalaki sa kanya simula bata pa lang siya. Namatay siya, at sa ibang lupain din. Paano ako mananatiling tahimik kung siya ang aking nakababatang kapatid? Kung hindi ko patayin ang pumatay, paano mapapanatag ang kaluluwa ng aking nakababatang kapatid? Paano namin maibabalik ang aming reputasyon? Dahan-daang umatras si Leslie. Kung balak mong patayin si Harvey, bakit hindi mo ginawa noon? Pinaalis mo siya dito at pagkatapos ay pinuntahan mo ako.
Gagamitin mo ba ako para bantaan mo siya? Kayong mga taga Shinkageway ay mga walang hiya ang inyong pamilya. Kung makapaghiganti ako para sa aking nakababatang kapatid, paano kung maglaro ako ng kaunti upang mapilitan ang kanyang pumatay na lumuhod sa kanyang harapan na may mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha? Sagot ni Rumiko, huwag kang mag-alala, hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Binalaan na kami ni Young Master York tungkol dito. Kahit na nakipagsanib puwersa ang iyong pamilya kay Harvey, para sa kapakanan ni Young Master York, maaari ka lang naming i-hostage. Hindi ka namin sasaktan kahit kaunti, kaya mas mabuting makipagtulungan ka sa akin. Huwag subukang lumaban. Kung hindi, pasensya na kung hindi sinasadyang mag-iwan ako ng gasgas sa maganda mong mukha. Kalmadong naglabas ng punyal si Rumiko. Gusto niyang pabagsakin si Leslie bago gamitin ang pagkakataong pagbabantaan si Harvey. Swoosh! Sa sandaling ito, may gamulong mula sa likod ng katawan ni Naoto bago sinaksak si Rumiko sa tiyan. Marahas na bumulwak ang dugo sa bibig ni Rumiko bago siya kusang umatras. Walang oras para mag-react siya sa sitwasyong ito. Hindi niya akalain na may ibang tao sa kwarto bukod sa kanila ni Leslie. Huli na para pagsisihan ang desisyon niya. Sinubukan niyang tumakbo palabas ng morgue dahil wala na siyang oras para tanungin si Leslie. Sampal, ang isa pang tao ay lumitaw habang si Rumiko ay lumabas ng pinto bago siya sinampal sa mukha. Kabanata 2530. Namula ang mukha ni Rumiko habang pinalipad siya bago bumagsak sa metal frame sa sulok ng dingding. Gusto niyang bumangon pabalik, ngunit isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumalot sa loob niya, na iniwan siyang ganap na walang lakas habang ang malamig na pawis ay tumutulo sa kanyang likod. Tahimik na naglakad si Harvey sa silid, pagkatapos ay tinasa si Rumiko. Ginang tike, sabi ni Harvey sabay tawa. Kulang ba talaga ang iyong pamilya? Kailangan mo pang pumatay sa sarili mo. Sabihin mo lang kung wala kang pera. Mag-hire ako ng ilang assassin sa tuktok ng listahan para sa iyo. Nakakahiya kong malalaman ng mga tao na sinubukan akong patayin ng pamilya Tike dahil ayaw nilang mag-aksaya ng pera. Nakakahiya yun para sa akin. Mahinahong naglakad si Harvey at tinanggal ang maskara ng forensic scientist, na nagpapakita ng magandang mukha na halos kamukha ni Naoto. Paano mo nalaman na hostage ko si Leslie? Halos mabali ang mga ngipin ni Rumiko na nagngangalit ang mga ngipin sa inis habang nakatitig kay Harvey. Plano ko lang ito. Hindi alam ni Rumiko kung bakit nadiskubre kaagad ang kanyang plano. Dahil sa saksak sa kanyang tiyan ay tuluyan na siyang hindi makalaban. Wala siyang choice kundi tumakas. Kalmadong ngumiti si Harvey matapos makita ang dismayadong mukha nito. Hindi mo ba alam kung paano gamitin ang iyong utak bago isagawa ang kanyang plano? Alam mo ba kung sino si Gobernador Clark? Dahil sumama na siya sa akin, sa palagay mo ba ay hindi niya alam na ang kanyang sariling anak na babae ay magiging kanyang pinakamalaking kahinaan? Nang hindi nagpapadala ng pinakamahuhusay na tao ng pamilya upang protektahan siya, sa palagay mo ba ay maaari pa siyang matulog sa gabi ng payapa? Ipinakita ni Harvey kay Toby ang mga pagsay sa ayos, na ginawang mas bigyan siya ng pansin ni Leslie. Pati ang kanyang sariling ama ay ginamit niya. Hindi nakakagulat na si Vince ay patuloy na nagdurusa sa mga pagkatalo laban sa kanya. Kahit na ganoon ang kaso, paano mo malalaman na may mali? Paano ka nagpakita sa tamang oras? Naiinis si Rumi. Hindi niya alam kung paano nakabalik si Harvey sa tamang oras. Hindi ba ganoon din ang iniisip ninyong mga taga-isla, na pabuntong hininga si Harvey? Malinaw, may nagsisikap na e-frame ako para sa pagkamatay ni Naoto. Walang pumihil sa akin nang makarating ako dito. Hindi na yun normal ngayon, di ba? Kaya naman halos sigurado akong may naghihintay sa akin dito. Kaya naman nagpasya akong magpadala ng text kay Toby. Malalaman ng isang tusong matandang Sorrow na tulad niya kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito. Noong nagpunta ka rito bilang isang peking forensic scientist, hindi ko alam kung ikaw ang pumatay o hindi, pero nanatili pa rin akong nakabantay sa iyo. Ang natitira ay ang nangyari ngayon. Mukhang relax si Harvey sa buong sitwasyon. Walang nagtatangkang manghuli sa iyo.
Masyado kang tanga. Naiintindihan mo. Ikaw. Nagulat si Rumiko. Hindi niya akalain na sa simula pa lang ay alam na ni Harvey ang kanyang mga plano. Lahat ng ginagawa niya ay walang iba kundi isang palabas sa circo. Dang Yu. Kahit na mababa ang tingin sa kanya, hindi siya umaatres, galit na galit siyang nagngangalit ng mahigpit. Hindi lang kapatid ko ang pinatay mo, pati ako nilumpo mo. May sasabihin ako sa iyo. Hahabulin ka ng pamilya ko hanggang sa dulo ng mundo. Patayin mo ako ngayon kung maglakas loob ka. Kung hindi, papatayin kita. Magdadala ako ng mga tropa para itapon ka sa susunod. Hindi kinukonsinti ng pamilya ko ang kahihiyan. Halika na, patayin mo ako. Patayin mo ako ngayon din. Binayaran ni Harvey si Rumiko. Are you trying to agitate me kaya papatayin kita? Sa kasamaang palad, hindi ko planong gawin iyon noong una. Kung tutuusin, dahil ang pamilya mo ay patuloy na lumalapit sa akin ng walang dahilan, dapat man lang ay humingi ako ng patas na pahayag ngayon, di ba?